$185 million, magiging $98 million na lamang. Malaki ang pinirmahan ni Reeves, nasa $185 million at yan po yung pinakamalaki para sa isang undrafted na player na mayroong nakuwang kontratang ganyan. Pero alam nyo ba na maraming mga taxes ang ikakaltas dyan? Yung una, yung federal income tax, nasa 68.3 million, 37% kasi yun. Meron ding California state tax na nasa 13.3%, 24.6 million din yan. Meron pang mga jack taxes mga idol. Minsan yung mga player na pumupunta sa ibang arena ay nagbabayad sila ng mga taxes. So nasa 4 to 6 million din po yun. Meron pang escrow withholding mga idol na 10%. At yung panghuli, yung agent fee, yung komisyon ng kanilang ahente na nasa 5.5 million. Yan po yung ikakaltas kay Reeves. Kaya yung kanyang $185 million na kontrata ay magiging 95 million na lamang o pwedeng umabot ng 98. Yan po ang malinis na matatanggap niya. So bala nasa 50% din po ang nawala sa kanyang kontrata mga idol So basically ay malaki lang yon sa pangkabuuan pag hindi pa binabawasan ng mga taxes. Pero kung nabawasan na, maliit din naman. Pero alam na yan ni Reeves mga idol at ng mga NBA player, kaya minsan kung mapapansin nyo, malaki yung kanilang mga kontrata. Kaya kung kakaltasan man, syempre malaki pa rin. Kasabay ng pag-wave ng Milwaukee Bucks kay Thanasis nang may trade na nila si Giannis papuntang Miami Heat, ay available na nga rin po ito sa merkado para papirmahin ng ibang kupunan. Subalit nga ho, ang katotohanan at realidad ay wala po nagpapakita ng interest kay Thanasis. Ayon pa nga po sa iba ay ginamit lang naman siya ng Milwaukee Bucks para sa kanyang kapatid na si Giannis para magtagal ito sa kanila, na para bang binigyan ng Milwaukee Bucks ng utang na loob itong si Giannis para lamang hindi umalis. Pero hindi pa rin po yun umubra. Hindi lang po si Thanasis ang kanilang kinuha, pati po si Alex Antetokounmpo nasa kanila. Pero ngayon ay wala na. Dahil dyan mga idol ay wala po munang trabaho itong si Thanasis dahil wala pong kukuha sa kanya, walang interesado. Para sa akin, iwan ko lang sa Miami Heat kung kanilang gagayahin yung ginagawa ng Milwaukee Bucks na kanilang kukunin ang kapatid ni Giannis. Pero para sa akin naman mga idol ay mahirap yan sapagkat pwede pa nilang magamit yung mga posisyon na yon para sa isang player na mapapakinabangan nila. Definitely nakita po ng Miami Heat mga idol na walang epek yon sa Milwaukee Bucks, kaya malabo rin po nilang kunin si Thanasis para pagsamahin sila ni Giannis.